Ang hatol ng kuneho, isinalin ni Vilma C. Ambat. Noong unang panahon na ang mga hayop ay nakakapagsalita pa, may isang tigreng naghahanap ng pagkain sa gubat. Sa kanyang paglilibot, nahulog siya sa napakalalim na hukay. Paulit-ulit na sinubukan ng tigre ang makaahon, subalit siya ay nabigo. Sumigaw siya ng sumigaw upang humingi ng tulong, subalit walang nakarinig sa kanya. Kinabukasan, muling sumigaw ang tigre upang humingi ng tulong hanggang mapaos. Gutom na gutom at hapong-hapo na ang tigre. Lumapasay na lamang siya sa lupa. Naisip niyang ito na ang kanyang kamatayan. Walang ano-ano ay nakarinig siya ng mga yabag. Nabuhayan siya ng loob at agad tumayo. Tulong! Tulong! Muli niyang isinigaw. Isang tigre. Sabi ng lalaki habang nakadungay sa hukay. Pakiusap! Tulungan mo akong makalabas dito. Pagmamakaawa ng tigre. Kung tutulungan mo ako, hindi kita makalilimutan habang buhay. Naawa ang lalaki sa tigre. Subalit, naisip niyang baka kainin siya nito. Gusto sana kitang tulungan, subalit nangangamba ako sa maaring mangyari. Patawad, pagpapatuloy ko na ang aking paglalakbay. Wika ng lalaki at nagpapatuloy sa paglalakad. Sandali! Sandali! Huwag mong isipin yan. Pakiusap ng tigre. Huwag kang mag-alala. Pangako, hindi kita sasaktan. Nagmamakaawa ako. Tulungan mo ako. Kapag ako ay nakalabas dito, tatanawin kong malaking utam na loob. Tila labis na nakakaawa ang tinig ng tigre. Kaya bumalik ang lalaki upang tulungan ito. Nakahanap siya ng troso at dahan-dahan niyang ibinaba sa hukay. Gumapang ka rito. Gumapang ang tigre sa troso hanggang makaahon sa hukay. Nakita ng tigre ang lalaking tumulong sa kanya. Naglaway ang tigre at naglakad paikot sa lalaki. Sandali, di ba nangako ko sa akin na hindi mo ako sasaktan? Ito ba ang paraan mo ng pagpapasalamat at pagtanaw ng utang na loob? Wala na akong pakialam sa pangakong iyan dahil nagugutom ako. Hindi ako kumain ng ilang araw. Sandali! Sandali! Tanungin natin ang puno ng pino kung tama bang kainin mo ako. Sige, pero pagkatapos natin siyang tanungin, kakainin na kita. Gutom na ako. Ipinaliwanag ng tigre at ng lalaki sa puno ng pino ang nangyari. Ano nga lang ng tao sa pagtanaw ng utang na loob? Bakit ang mga sanga at dahon namin ay kinukuha ninyo upang maipainit ang mga tahanan at malutong inyong pagkain? Mga taon ang binibilang namin upang lumaki. At kapag kami malaki na, pinuputol ninyo kami. Ginagamit ninyo kami sa pagtatayo ng inyong mga bahay at paggagawa ng inyong kasangkapan. At isa pa, tao rin ang humuhukay ng butas na iyan. Utang na loob! Huwag ka nang magdalawang isip, tigre. Sige, pawiin mo na ang iyong gutom. Oh, anong masasabi mo dun? Sa mga sandaling iyon, ay dumating ang isang baka. Hintay! Hintay! Tanungin natin ang baka sa kanyang hatol. Sumang-ayon ng tigre at ipinaliwanag nila sa baka ang nangyari. Hiniling ng dalawa ang opinyon ng baka. Ganang akin, walang duda sa kung anong dapat gawin. Dapat mo siyang kainin. Tignan mo, mula lang kami ay may silang naglilingkod na kami sa mga tao. Kaming mga baka ang nagbubuhat ng mabibigat nilang dalahin. Hinaararo namin ang bukid upang makapagtanim sila. Subalit, ano ang ginagawa nila kapag kami tumatanda na? Pinapatay kami at ginagawang pagkain. Ginagamit nila ang aming balat sa paggawa ng kung ano-anong bagay. Kaya wag mo akong tanungin tungkol sa pagtanaw ng utang na loob. Kainin mo na ang taong iyan! Tingnan mo, lahat sila ay sumasang-ayon sa akin. Kaya humanda ka na sa iyong kamatayan. Alam na ng lalaki na ito na ang kanyang katapusan. Nang biglang dumating ang lumulukso-luksong kuneho. Sandali, tigre! Sandali! Ano na naman? Pakiusap, bigyan mo po ako na isa pang pagkakataon, hatol, kung dapat mo ba akong kainin. Alam mo na ang sagot niya. Pareho lang sa sagot ng puno ng pino at ng baka. Pakiusap,
Parang awa mo na. O sige, pero huli na ito. Gutom na ako. Isinalaysay ng tigre at ng lalaki ang nangyari. Matamang nakinig ang kuneho. Ipinikit ang kanyang mga mata at ipinagalaw ang kanyang mahabang tainga. Pagkalipas ng ilang sandali, muli niyang idinilat ang kanyang mga mata. Naiintindihan ko ang iyong isinasalaysay. Subalit kung ako ang magpapasya at magbibigay ng mahusay na hatol, dapat tayo magtungo sa hukay. Muli ninyang isasalaysay sa akin ang nangyari. Ituro ninyo sa akin ang daan patungo doon. Itinuro ng tigre at ng lalaki ang hukay sa kuneho. Tingnan natin, sabi mo nahulog ka sa hukay, at ikaw naman ay nakatayo dito sa itaas. Pumunta kayo sa mga posisyon nyo noon, upang mapag-isipan ko pang mabuti ang aking hatol. Tumalon agad ang tigre nang hindi nag-iisip. Ang nais lamang niya ay matapos agad ang usap na makainan niya ang tao. Ganito ang kalagayan ninyo noon. Ikaw, tigre, ay nahulog sa hukay at hindi makaahon. Ikaw naman lalaki, narinig mo ang paghingi ng saklolo kaya tinulungan mo ang tigre. Ngayon, maaari na akong magbigay ng aking hatol. Ang problema nito ay nagsimula ng tulungan ng tao ang tigreng makalabas sa hukay. Sa ibang salita, kung ang tao ay hindi nagpakita ng kabutihan at iniwan ang tigre sa hukay, walang naging problema. Kaya naiisip ko na magpatuloy ang tao sa kanyang paglalakbay at dapat na manatili ang tigre sa hukay. Magandang umaga sa inyong dalawa!